Sa patuloy nating pakikiisa sa National Disaster Consciousness Week noong Martes, ipinakita po namin sa inyo ang ilang mga pangyayari sa Pilipinas nang magkaroon ng lindol sa ating bansa. Ngayong umaga, alamin naman natin kung ano-ano ang mga teknikal na terminolohiya tungkol sa lindol mula sa special report ni Roby Cerezo. Ayon sa pag-aaral ng PHIVOLCS, tinatayang 20 lindol ang kanilang naitatala sa loob ng isang araw at kadalasan ay hindi ito nararamdaman. Ang lakas ng lindol ay nasusukat sa dalawang pamamaraan, ang magnitude at intensity. Ang magnitude ay ang enerhiyang inilalabas sa pagbitak ng lupa at ito ay nasusukat sa pamamagitan ng instrumento, samantalang ang intensity naman ay maaaring ma-estimate ng sinumang nakakaramdam ng lindol. Sa scale na ito na 1 to 10 na ginagamit ng PHIVOLCS, walang inanumang kasiraan sa kapaligiran kung intensity 1 to 5. Pag intensity 4, para lang magkaroon ng ideya ang ating mga kababayan, yung parang dumaan na malaking damsak sa gilid ng isang malambot na lupa at may gagalaw at mag-sway na bagay, siguro ito yung intensity 4. Kapag umabot naman sa intensity 6, ang lindol ay inaasahang magdudulot ng matinding pinsala sa kapaligiran. Dito ay yung mga luma o talagang mahina na mga gusali na pangilan-ilan ay masisira. Pagdating ng intensity 7, pwede nang mas marami ang masisira at of course, pataas ng pataas, mas marami. Ano ba yung intensity 7 o 8? Earthquake, kung saan mas maraming kasiraan ang nangyayari. Kung ikaw ay malapit sa epicentro at o kaya ay intensity 7 ang tumama sa inyong lugar o 8 o mahigit pa, doon yung mararamdaman na kapag lumindol, mahihirapan kayo tumayo. Sa buong Pilipinas, ang PHIVOLCS ay mayroong 64 na seismic stations. Ito ang instrumento na kanilang ginagamit para malaman kung saang parte ng bansa nakaramdam ng pagyanig o paglindol at kung gaano ito kalakas. Lahat po ito ay digital, may sensor. At kapag gumalaw yung lupa, ay magbibigay ito ng signal na ma-register sa dalawang recording system. Yung una ay yung digital recording. So, nandito sa gilid natin yung mga tinatawag na recording. Yung una naman, yung traditional na recording, yung analog recording, may paper and ink. Na doon yung makikita sa isang papel yung paggalaw ng lupa. At para mapaghandaan ang epekto ng lindol, nagsagawa na rin ang pamahalaan ng iba't ibang pamamaraan upang mapababa ang kasiraang maidudulot nito sa bansa. Sa katunayan, ang pagsasagawa ng earthquake drill sa mga eskwelahan ay malaking tulong upang mas mabigyan ng kaalaman ang lahat kung ano ang nararapat gawin kung may lindol. Importanteng mapagtibay rin ang implementasyon ng National Building Code na magsisilbing batayan sa paggawa ng matitibay na gusali sa bansa. Maganda ang ating building code. Siguro ang dapat gawin sa lokal na pamahalaan ay paigtingin yung implementasyon ng building code sa pamamagitan ng pag-evaluate ng mga request for permit. No? At siguro yung tamang lokasyon ng mga gusali. Identified na yung mga faults at huwag lang tayuan. Sa anumang sakuna, pagkakaisa ang kailangan upang ang kapahamakan, kung hindi man maiwasan, ito ay mababawasan. Ito si Roby Cerezo para sa Telebisyon ng Bayan.